Magandang araw po. Ako po si Dr. Jet Justo, first year Rehab Med resident dito po sa Cardinal Santos Medical Center. So, ang presentation ko po ngayon ay titled Sweat for Strength, Exercise as Part of Treatment. So, discuss ko po dito ang importance po ng exercises, no, sa ating mga pasyente, kung ang mga benefits po nito, kung paano ito nakakatulong sa ating cancer treatment. At magbibigay rin po ako ng mga sample exercises na pwede nating gawin pang-araw-araw. Okay. So, lagi nating tinatanong 'no, kailangan po ba talaga ng exercise? Sa dating belief po kasi, noon laging payo sa mga pasyente, magpahinga ka lang 'no, huwag kang mapapagod. Pero ang katotohanan po, base rin po ito sa mga latest research natin, na ang sobrang pahinga ay nagdulot ng deconditioning. So, ang deconditioning po, ito yung panghihina po ng ating katawan dahil sa matagal na hindi paggalaw. Okay? So, kapag hindi gumagalaw, lalong hihina ang muscles, lalong bibigat ang pakiramdam, lalong tatagal ang ating recovery. So ito po ang tinatawag nating cycle of weakness. No, dahil sa cancer-related fatigue, no, nagpapahinga tayo. So may excessive rest. So dahil sa excessive rest, kaka-physical deconditioning, so mas na-accumulate ang ating fatigue, kapagod kasi nga matagal tayong hindi gumagalaw, nanghihina ang ating muscles, mas bumibigat ang katawan. So mas nai-increase pa ang ating pagpahinga at mas lumalala ang ating cancer-related fatigue. So, umiikot lamang po ito ang ating pagkahina, 'no? So, pero ang ginagawa po kasi ng exercise, bine-break po niya ang cycle. So, dahil sa exercise mas mapapanatili natin ang lakas ng ating muscles, 'no? Mas gumagana ng maayos ang katawan habang nagki-chemotherapy, nagre-radiotherapy, at during recovery natin. So bakit nga ba importante ang exercise? 'No, kasi pinalabanan niya ang fatigue. Ang cancer-related fatigue kasi hindi siya gumagaling sa tulog lamang, 'no? Ayon sa research kasi, exercise ang pinakaepektibong paraan para mabalik ang ating energy. Also, rin niya ang ating mental health. So mas nakakabawas ito ng anxiety, 'no, at ang tinatawag nating chemo brain o yung, pagiging malilimutin o paglabo ng isip habang nagpapagamot, 'no? Also dahil sa exercise may better tolerance tayo. So mas kinakaya ng katawan ang side effects ng chemotherapy, ng radiation therapy, kapag, mas active ang ating muscles. Okay. So ito lang naman po ang benefits ng exercise sa ating katawan. So mas nakakabawas ito ng pagkapagod, 'no, o ang fatigue na isa sa mga common na nararanasan ng ating mga pasyente. So nakakapagpalakas rin ito ng muscles at ng stamina. Nakatulong din para mapanatiling independent sa daily activities natin katulad ng lalakad, pagligo, pagbihis, kain, ganyan. At nakaka-improve din ito ng mood, ah, at ng mental health. So, mas nakakabawas siya ng stress at sa anxiety. Ang exercise din nakakatulong na mas maayos ang ating pagtulog, nakakatulong din sa mas mabilis na recovery habang at katapos ng treatment natin. So, maaari rin itong makatulong para sa, mas kayanin ang treatment at mas gumanda ang outcome. So, isa sa mga tanong rin natin 'no, safe ba sa akin 'to? Okay, ang sagot po, yes. Safe po as long as tama ang paraan at naka-adjust sa kondisyon ng pasyente. So, importante na dahan-dahan muna magsimula at piliin ang exercises na komportable sa hirap at makinig sa ating katawan. So, ito po ang ating mga red flags. So, huwag pipilitin ang exercise kapag naramdaman ng mga sumusunod. So, 'pag, hirap sa paghinga, may kakaibang sakit o kirot na nararamdaman, biglang pagkahilo o paglabo ng paningin, pananakit ng dibdib o sobrang paghingal, bagong pananakit sa buto o kasukasuhan at lagnat o matinding panghihina. Okay, next naman po natin magbibigay po ako ng mga sample exercises na pwede nating gawin 'no, sa ating, bahay. Okay. So first po, stretching.
No, importante na lagi tayong mag-stretch kasi nakakatulong ito na gumanda ang galaw o ang mobility natin at ating postura. Nakakabawas rin ito sa paninigas ng ating mga muscles. So, ang recommendation po, pwedeng gawin araw-araw o kaya pagkatapos sa exercise. No? At importante na i-hold ang bawat stretch, mga 10 to 30 seconds. So, ang first stretch po natin ay ang neck stretch. So, eto po. So, unang sa starting position, umupo lamang, no? O kaya pwede rin tayo nakatayo. Relax lang ang ating mga balikat, tumingin sa harap. Tapos dahan-dahan po na iuko ang ulo, either pakaliwa o pakanan. Pwede nyo rin po ilagay yung kamay sa ulo para may konting pressure. No? Tapos stretch lamang na may konting stretch lang hanggang may maramdaman kayo na konting higpit, no? Tapos i-hold ng 10 to 30 seconds. Balik sa gitna, tapos ulitin sa kabilang side. Parang ganyan sa video po, no? Yan yung side stretch natin. Sa forward stretch naman, dahan-dahan na iyuko ng ulo pababa, parang chin to chest, parang ganyan po. At i-hold ulit mga 10 to 30 seconds. Next naman po natin, shoulder stretch. So, ganun po ulit, pwede nakaupo o nakatayo. Iangat yung isang braso, tapos i-cross sa katawan. So, pwedeng gamitin yung kabilang kamay para hilain palapit sa dibdib. Hold lang po ulit mga 10 to 30 seconds. Tapos ulitin lang po sa kabilang braso. Okay. Next naman sa ating hamstrings. So, pwede pong nakaupo, parang ganyan, no? Tapos, i-extend lamang ang isang paa, paharap. Tapos, yung isa naman naka-flat, yung kabilang paa naka-flat. Okay? Tapos, dahan-dahan na yumuko, paharap. So, pwede pong abutin, pwede yung tuhod, o kaya yung lower leg, o kaya pwede yung paa, no? Kung kaya. Tapos, panatilihin nakatuwid ang likod, huwag pong ikukuba. Okay, dapat may mararamdaman po kayong stretch sa may likod ng hita. Hold lang po ulit tayo ng mga 10 to 30 seconds. Tapos after po niyan, balik sa starting position, tapos ulitin sa kabilang. Okay. Second option naman po sa hamstring stretch, pwede naman tayo nakatayo. So pag nakatayo, okay, so ayan, yung isang paa nasa harapan na nakadiretso, tapos yung kabilang paa medyo naka-slight na naka-bend, no? Tapos bend forward lang ulit. Again, dapat medyo straight yung likod natin, hindi po kukuba masyado. Tapos hold lang ulit for 10 to 30 seconds. Tapos ulitin na lang din sa kabilang. Next naman ang ating calf stretch. So dito naman po, pwede tayong nakatayo sa harapan ng pader, no? Tapos lalagay lang yung dalawang kamay sa pader, parang ganyan. Tapos, step back lang ang isang paa na nakadiretso, tapos yung kabilang paa naman sa harap nakabend, parang ganyan. Tapos, panatiling tuwid ang likod. Siguraduhin nakadikit yung heel natin sa sahig. Tapos dahan-dahan na itulak ang katawan papunta sa pader. So, dapat po may mararamdaman tayong stretch sa may likod ng binti. Hold lang ulit ng mga 10 to 30 seconds. Tapos balik. Tapos yung kabilang paa naman. Okay. So next, sa stretching, pwede naman tayo mag-aerobic exercises. So ang aerobic exercises, ito yung mga activity no, nagpapabilis ng tibok ng ating puso. Tulad ng paglalakad, stationary bike, o kaya pwede rin light dancing. No? Ang recommendation ay o kung gaano kadalas o katagal, usually mga kahit start muna with 5 to 10 minutes. Tapos ang goal natin, mga around 150 minutes per week in total yan. Ayan. So, pwede po tayong sa aerobic.
Pwedeng lakad, stationary bike, light dancing. So next naman po, strength and balance exercises. So ito naman, nakakatulong ito para maiwasan yung paghina natin ng ating mga muscles. Nakaka-improve din ito ng mga daily activities, so mas maramdaman natin na mas madaling gumalaw sa araw-araw. Pinipigilan din ang fall o ang pagkahulog o pagkatapa kasi pinapabuti niya ang ating stability at balanse. So ang recommendations natin, 2 to 3 times per week. Tapos, mga magagaan o light resistance lang muna. Light resistance pero mas madami ang ulit o ang repetitions. So, first exercise natin, okay, sit to stand. So, sa sit to stand, literal na sit tapos tatayo. So, upo lamang sa matibay na upuan, flat ang paa sa sahig, tapos ilagay ang kamay sa dibdib. Yan. Okay, tapos sa pagtayo, medyo bahagyang yumuko paharap, no? Tapos itulak ang katawan pataas gamit ang paa. Parang ganyan. Sa pagbaba naman, dahan-dahan ng upo, pabalik, tapos i-control ang pagbaba. Huwag basta-basta na, huwag hayaan na bumagsak, no, ang legs pagkababa. Parang ganyan. Dapat kontrolado pa rin natin ang pagbaba. So, pwedeng gawin mga around 10 to 15 repetitions, tapos mga 2 to 3 times na uulitin. So, next exercise natin, wall push-up. So sa wall push-up, tayo lang po ulit sa harapan ng pader. Tapos ilagay ang kamay sa pader. Dapat shoulder width o kapantay lamang ng shoulders. Tapos level ng dibdib. Yan. Tapos step back tayo ng mga 1 to 2 steps. Yan. Tapos dahan-dahan na baluktutin yung siko. Tapos ilapit ang dibdib sa pader. So, dapat straight pa rin ang ating katawan, huwag mag-arch o yuyuko ng sobra. Tapos itulak pabalik ang katawan gamit ang kamay ng dahan-dahan. Yan. So kung gusto niyo na mas challenging, mas lumayo pa tayo konti, no? Sa pader, sa mga 3 steps from the wall. So next, ito naman mas focus naman ito sa balanse, ang one leg stand. So sa one leg stand tayo lamang tayo, no? Tapos pwedeng humawak sa either sa upuan o kaya sa table. Tayo ng tuwid, feet shoulder width, tapos dito sa one leg stand, itataas ang isang binti, no? Na medyo naka-bend yung tuhod. Ayan. Tapos dito, focus tayo sa pag-control ng balanse. So, panatilihin ng posture, no? Tapos hold natin for 10 to 30 seconds o hanggang sa kaya. Tapos ibaba ang paa, tapos ulitin ito sa kabilang paa naman. So, pwedeng ulitin mga ah, 2 to 3 times per leg. Okay? Next naman natin po ay ang heel raises. Sa heel raises, nakatayo rin po tayo, no? Tapos pwede sa pader o kaya sa upuan para sa suporta. Tapos dahan-dahan na iaangat, no, ang sakong mula sa floor hanggang sa ganyan po, no? Hanggang sa nakatayo na lang tayo sa daliri ng ating mga. So hold lang po for 2 to 5 seconds tapos dahan-dahan na ibaba. So pwedeng gawin ito mga 10 to 15 repetitions for 2 to 3 sets. Okay, tapos ang huling exercise naman natin ay ang toe raises naman. So, ganun po ulit, nakatayo po tayo. Tapos pwede tayong humawak sa pader o kaya sa upuan para sa suporta. Tapos, iaangat naman natin ang unahang bahagi ng paa, no? Para nakatayo lamang tayo sa sako. Yan. Tapos, hold lang po ulit natin for 2 to 5 seconds. Tapos, dahan-dahan na ibaba. Okay? Tapos, ulitin ulit mga 10 to 15 times, 2 to 3 sets. Okay. So ito po ang sample routine na pwede nating gayahin.
So first is warm up muna. So mga slow walk lang tayo, mga 5 to 10 minutes. Tapos saka tayo mag-aerobic exercises, mga 10 to 20 minutes na walking, stationary bike o kaya light dancing. Tapos mga 2 to 3 na simple exercises for strength and balances. So sa mga pinakita nating exercises kanina. Tapos stretch tayo pagkatapos, mga 5 to 10 minutes. No? Tapos ang total duration natin, pwede mga 20 to 40 minutes. Yan po ang target. Tapos pwede natin gawin siya every other day. So maglalaan na lang tayo ng araw ng pahinga sa pagitan ng araw na nag-exercise tayo. Para may recovery pa rin po tayo. Okay? So, tips lang po, no? So, una, start small muna. So, kahit 5 minutes lang yan sa umpisa, counted pa rin yan. Ang importante po kasi natin, no? Consistency. So, mas mahalaga ang consistency kaysa sa intensity ng exercises. So, mas importante po na mas lagi siyang ginagawa, no? So, laging wag rin kakalimutan ang safety. So, dapat ramdam mo na safe at doable o kayang gawin ang exercise na gagawin. Malaking bagay rin po nagagawa ng suporta lalo na sa ating pamilya o sa mahal sa buhay para mas mapanatili natin o makapag-stick tayo sa exercise routine natin. Okay? At lagi ring tatandaan, wag kakalimutan ang nutrition, no? Kasi ang nutrition, lagi po nakapagbigay rin sa atin ng energy, no? Para marami tayong energy na gawin ng exercises. So, iwasan na mag-exercise ng walang kain kung nanghihina at laging uminom ng tubig. So reminders lamang po, itong mga pinakita ko po na exercises, general guide lang po ito. So pangkalahatan po, no? So hindi lahat ng exercise safe para sa lahat ng pasyente, sa lahat ng type ng cancer o sa stage ng cancer na meron tayo. So importante pa rin po na magpakonsulta tayo sa mga eksperto, no? Para sa mas comprehensive at patient-specific na programa, no? Magpatingin pa tayo sa ating mga rehabilitation medicine specialist, so ang ating physiatrists. So, kami po, no, ang mag-a-advise. So, ng mga kung meron tayong mga special precaution, no? Depende sa type ng cancer na meron tayo, no? So, mas na-personalize po ang ah, program natin. So again, exercise is medicine, no? Kasama po ang ehersisyo sa treatment. So hindi na po ito option, bahagi na ito sa gamutan. Pero laging tatandaan na safety first. Laging tignan ang red flags na diniscuss ko kanina bago ituloy ang exercise. At kumonsulta sa mga experts. Kasi kami po mga rehabilitation doctors, mga physiatrists, kami po ang best friend ninyo para sa pag-personalize ng program. Okay, so ang Department of Rehabilitation Medicine, bukas po kami, ang Main Rehabilitation Medicine Center from Mondays to Saturdays po. Sa ground floor po ito, sa harap lang po ng elevators. At sa OPD rin po, sa San Lorenzo Ruiz OPD, every Tuesdays and Thursdays, mga 9 a.m. to 12 noon. Yun lamang po. Thank you very much po sa pakikinig.